Okay, magandang araw, magandang gabi na pala kasi gabi na Magandang gabi sa ating lahat at panibagong vlog at panibagong updates na naman ang ating gagawin ngayon. At kasi po mayroon pong breaking news. Okay? Ano bang pag-uusapan natin? Ito, pag-uusapan natin itong si Secretary Bonoan, no? Tinanggap na yung pagbibitiw niya bilang secretary sa DPWH. Ano ang ma-react natin dito? Ano ang comment natin patungkol dito? Kasi para sa akin, this is a good news na itong si Secretary Bonoan ay nagbitiw na sa kanyang pwesto. Kung nananatili siya dyan sa kanyang pwesto, nakakahiya naman. Ang kakapal naman siguro ng kanyang mukha kung nananatili na siya. Harap-harapan ng pumalpak itong DPWH sa mga kabulastugan dito sa flood control projects. Hindi tama na rin naman na magbitiw siya sa pwesto, di ba? At ito, pangalawa nating pag-usapan. Magre-react tayo dito sa sinabi ng palasyo na ito rong si Bongbong Marcos is open for suggestion o makipagtulungan sa mga Duterte para dito sa problema ng flood control. Mag-comment tayo dyan kasi baka naman gagamitin na naman nila ang mga Duterte dito. Okay? Mamaya ipapakita ko itong balita na ito at magre-react tayo. Okay? Kung ano yung napapansin natin dito. Okay? At higit sa lahat, last but not the least na ating pag-uusapan ay pag-usapan natin itong updates patungkol po sa paparating na Judgment Day, kung matutuloy ba itong kaso ni former President Duterte sa ICC. Okay? Dito natin malalaman yan, no? At ipapakita natin itong balita na ito, update sa kalagayan po ng status sa kaso ni FPRRD sa ICC. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na wait muna ha, i-ano muna natin. Yan, kasi medyo parang blurry. Tinitry kong nilinis itong lens ng camera natin. Yan. So ayan na nga, no? Paki-like at saka paki-share muna itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, ha. Marami po ang makaalam dito sa ating balita. Okay? So sabay-sabay muna tayong mag-like and share dito sa Don Mar TV, itong video na ito. Like and share, 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And sa mga ngayon lang nanonood dito sa ating channel, no, if this is your first time to visit Don Mar TV, i-consider na i-subscribe itong channel natin para lagi kayong updated sa mga balita. And libre lang ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan, ha? Kaya subscribe na po kayo sa Don Mar TV. Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ito, mahalaga po itong pag-usapan natin. Pero kung nagtataka kayo bakit madilim dito sa ating sasakyan, naghihintay po ako sa aking anak at yung aking asawa kasi naglalaro po si Brad Stephen sa parang mga yung jumping na trampoline, no? Naglalaro sa playground. So it's a Sunday, kaya binigyan na namin ng oras yung aming anak na makapaglaro naman sa labas ng bahay. Okay? So kaya po nandito tayo sa sasakyan ngayon nagva-vlog. Okay? So ano ba yung una nating pag-uusapan? Okay? Pag-usapan muna natin itong pagbibitiw ni Secretary Bonoan bilang Secretary of Department Public Works and Highways, DPWH. Pag-usapan natin, ha. Ito yung balita. Panoorin muna natin kung ano ang nangyari. Play. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na epektibo bukas September 1. Itinalaga si DOTR Secretary Vince Dizon
bilang bagong DPWH Secretary. Pamumunuan niya ang malawakang pagsusuri at siguraduhing ang pondo ay gagamitin ng tama. Itinalaga rin si Attorney Giovanni Lopez bilang Acting DOTR Secretary upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa ahensya. Nagtatag naman ng Pangulo ng Independent Commission para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects at palakasin ang pananagutan sa paggamit ng pondo. Samantala, malugod namang tinanggap ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pagtatalaga kay Secretary Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Ayon sa PCCI, kilala si Dizon bilang isang mabilis at epektibong tagapagpatupad ng mga proyekto. Sa maikling panahon niya sa DOTR, matagumpay niyang naisulong ang mga proyekto sa Paliparan, Riles at pati na ang Metro Manila Subway. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahan na magkakaroon ng kredibilidad ang audit sa mga nakaraang flood control projects. Ako ang comment ko dito, it is okay na at least nagbitiw na talaga sa pwesto itong si Secretary Bunuan. Kasi unang-una, nakakahiya na, 'di ba? Klarong-klaro na yung kapalpakan niya. Kasi bilang isang sekretary, ikaw yung leader dyan sa DPWH, ang pinakaunang trabaho mo is hindi ka malulusutan dito sa mga korupsyon. Yan naman talaga ang pinakauna na babantayan natin, itong korupsyon. Plus itong DPWH, itong ahensya na ito ay puno ito ng kumbaga ika nga prone sa corruption itong ahensya na ito. Kaya kung ikaw ang itinalaga dyan sa DPWH, it's not only na ikaw ay knowledgeable sa mga kung paano itatayo itong mga infrastructures, mga daanan, o marami kang kakilalang mga engineers, marami kang mga kakilalang mga contractors. Hindi lang dyan nagtatapos ang eksperto mo, kundi bilang, kaya nga sabi ko sa inyo palpak ang itinalaga na secretary ng DPWH ni Bongbong Marcos. At the end of the day, si Bongbong Marcos pa rin ang sisisihin dito. Yan nga ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez walang ibang sisihin dito sa mga nangyayaring palpak na flood control kundi si Bongbong Marcos. Unang-una, sa pagtalagaan niya dito kay Secretary Bunuan, palpak na siya doon. Makita mo naman si Secretary Bunuan, medyo matanda na, medyo hindi naman siya masyadong istrikto sa nakikita natin sa personality ni Secretary Bunuan. Walang kakayanan si Bunuan sa kanyang katandaan, mahirap na sa kanyang physical na mag-inspection pa dito sa sobrang daming flood control. Imagine, that is 5,500 flood control projects. Maisa-isa ba yan ni Secretary Bunuan? Hindi, di ba? Mahirap talaga. Kaya sabi ko, tama lang na nagbitiw na sa pwesto itong si Secretary Bunuan. Tama lang talaga. At Secretary Dizon yung papalit. Medyo medyo anong tawag dyan, bata pa, Teka muna guys, merong music na nagplay so medyo bata-bata pa itong si Secretary Dizon. So sana naman ay maka-learn lang na ng lesson ang administrasyong Marcos. They will learn a lesson that maiiwasan na itong korupsyon na ito. Bantayan na itong mga contractors na ito. Bantayan na itong mga congressman na ito. Kasi po, kung merong mga proyekto like let us say 100 million na flood control projects, idi sana itong mga proyekto na ito ay ma-monitor natin na lahat ng budget na ito ay mapupunta talaga dito sa mga flood control o sa kung anong ipinatayo. Ang nakikita kasi natin dito is kaya nga napakinggan natin itong si
si Mayor Magalong, nasabi ni Mayor Magalong na there are some projects that are 70% ay napupunta, nabubulsa sa mga congressman, nabubulsa, napupunta dito sa mga DE, district engineers, at kung anong mga kasabwat nila sa mga tinatawag nating mga sa COA. At yung mga natitira nito ay 30% lamang ang napupunta talaga na materials, labor doon sa projects na yan. So yan po ang pagkakasyahin ng mga contractors, ang 30% remaining. Kaya po na-substandard yung mga proyekto na ito, at talagang lungkot na nakita natin na some of these projects are ghost projects, and some of these projects are already destroyed because of the quality of the materials used by the anong tawag dyan? Quality ng material sa mga ginagamit sa flood control, di ba? So I hope na matauhan itong administrasyon na ito at hindi na malulusutan ng corruption din sa flood control. Ika nga, this is not the end of the solution of the problem of the flood control, kasi ika nga, sabi ni VP Sara, hindi lang sa flood control ang sobrang dami ng korupsyon. So dapat itong gobyerno na ito, hindi lang ang anong tawag dyan, hindi lang flood control ang bantayan nila sa corruption, kundi sobrang dami pa, in all aspect. Sana sa iba't ibang klaseng ahensya, alam natin na meron tayong tinatawag na palusot yung iba dyan, no? Kaya lahat ng ahensya ng gobyerno ay bantayan sa corruption, okay? Not only this DPWH, okay? Heto, pangalawa natin pag-usapan, heto ang latest na balita patungkol po dito na ito raw si Bongbong Marcos is ready to listen sa mga Dutertes, okay? Handa na raw siyang makinig sa mga Duterte para tulungan patungkol sa flood control projects. Ang tanong dyan, papayag ba si VP Sara? Di ba? Papayag ba ang mga Duterte? Nagagamitin nyo na naman. Ito yung balita, i-play natin. President Ferdinand Marcos Jr. is open to listening to sensible suggestions from the Dutertes in addressing the country's anomalous flood control projects. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro said the Dutertes could help the country by informing the public about the 13,917 flood control projects of the previous administration, including whether these projects exist, are operational, and effective. Speaking to the media in The Hague, Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte criticized the Marcos administration over the flood control ghost project issue. Okay. So, sa tingin ko naman I don't believe na si Bongbong Marcos mismo ang nagsabi na he is willing to listen o makipagtulungan sa mga Dutertes. Nagdududa ako rito Nagdududa ako rito na pautot na naman ito ni Auntie Claire Castro. Sabi ko sa sarili ko, hindi mangyayari yan na magpatulong itong si Bongbong Marcos kasi mataas rin yung pride niyang Bongbong Marcos na yan ito lang si Claire Castro, ipinamukha niya na si Bongbong Marcos ay isang open-minded na tao. Hindi ako naniniwalang open-minded si Bongbong Marcos, no? Hindi man yan nakikinig, hindi nga marunong yan makinig di ba? Saka lang yan makikinig si Bongbong Marcos kung nagresulta na. Kasi po napahiya siya. Siya man mismo ang nagbooking nito lahat. Finact-check siya ng Panginoon. 5,500 flood control projects. Yan ang ipinagmamayabang niya during the 2024 SONA. After 2 days, bumaha. Binatikos ng taong bayan. Nasaan ang 5,500 flood control? Ngayon, 2025, pumutok na ang mga balita patungkol po sa kapalpakan, substandard na mga flood control projects. Kaya napipilitan itong si Bongbong Marcos na magdeklara na
Sinabi pa nga niya na mahiya-hiya naman kayo. Wala siyang choice eh. Wala siyang choice. Talagang ibubulgar na niya itong flood control kasi siya yung napahiya eh. Siya yung ibiblame ng taong bayan kasi siya yung kauna-unahang nagmamayabang sa flood control. Siya yung kauna-unahang nagmamayabang sa flood control eh. Diba? Nandito na pala yung aking mga let's give me mga 15 minutes. So alam mo, tapos na pala sa playground sila, so kailangan na namin umalis, pero sabi ko 15 minutes lang, no? So sabi ko sa sarili ko, itong si Bongbong Marcos, in order for him na hindi siya masali dito hindi siya masali sa blame ng tao, ang ginawa niya ay ine-expose niya itong mga contractors. Nakakatawa nga kasi contractors lang ang ine-expose niya. Nagtataka ako bakit walang congressman man lang ang ine-expose niya, because these contractors ay nakalink pa naman rin ito sa mga kongresista. Yan ang hindi ko maintindihan, di ba? So ang sa akin lang dito, kung totoo na tinutugis ni Bongbong Marcos ang corruption patungkol sa flood control projects, dapat pangalanan niya na, di ba? Kung sa usapin, no, na which is hindi ako naniniwala, kung sa usapin na si Bongbong Marcos ay willing makipagtulungan sa Duterte, kaplastikan yan. Kaplastikan yan. Hindi ako maniniwala dyan na talagang willing si Bongbong Marcos. At isa pa, hindi papayag ang mga Duterte niyan kung totoo man yan. Kasi ano ba naman, ipapatawag nyo lang kami kung sa panahon na kailangan nyo na kami, di ba? Para nyo na ring inamin na magaling ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte po, wala kang makita doon na mga flood control na substandard. Wala kang makita doon na flood control na kinurakot. Lahat doon na mga tinayo na infrastructures ay matino at walang korupsyong nangyari. Take us for example, itong si Abante. Anong ginawa ni Abante? Hinamo niya itong si Basti Duterte na tanungin mo yung kapatid mong si Congressman Pulong. After hindi pa nga umabot ng 24 hours, sinampal na siya ng mga dokumento na nagpapatunay na matino yung mga flood control project sa Davao. May pictures pa. Matibay talaga. Hindi sinubstandard. 'Di ba? So, anong point ko? My point is, Bongbong Marcos, harapin mo yan. Yung problema na yan. Huwag ka nang humingi ng tulong kung kahit sino. At huwag ka nang alisin mo na itong si Auntie Claire Castro dahil mas lalo kang nasira dyan sa PCO mo, yung Presidential Communication Officer mo. Mas lalo kang nasira dito sa babaeng ito. Kahit ano ang mga pinagsasabi nitong babaeng ito at nagpapakalat man ito ng fake news. Ang daming fake news pinakalat itong babaeng ito. Mag-vlogger ka na lang, Claire. Huwag mo nang idamay si Bongbong Marcos sa mga kapalpakan mo, 'di ba? Di ko nga alam kung ano ang instruction sa iyo ni Bongbong Marcos. Ano ka ba talaga? Attack dog? O take update ng mga pangyayari diyan sa ginagawa ng Pangulo? Hindi ko maintindihan eh. Kasi yung trabaho mo, paborito rin ng mga mainstream media. Nakaabang sila sa banat mo sa mga Duterte. Inaraw-araw mo na yung mga Duterte eh. Di ba? So wala. Don't you ever seek help dito sa mga Duterte kasi di rin kayo tutulungan ng mga Duterte. Okay? If you want na uunlad ang bayan natin, umalis kayo, Bongbong Marcos, sa pagiging presidente. Palitan ka na ni BP Sara para solve lahat ng problema natin. Yun lang ang maiko-comment ko lang dyan. Okay? Punta naman tayo dito sa update sa kaso ni former President Duterte, no?
tungkol po dito sa posibleng interim release ni Tatay Digong. Kung ito bang si Kaufman ay sabi nga ng mga loyalista dyan, ng mga tanso, na luluhod raw itong si Kaufman dito kay Bongbong Marcos para tanggapin si Duterte. Di ba? Gagawin yun ni Kaufman? Talaga? Yan ba ang paniniwala nyo? Gagawin yun ni Kaufman? Akala nyo naman na gagawin yun ni Kaufman? Hindi yan gagawin, di ba? Ito yung balita patungkol dyan, panoorin natin. The legal representative of the victims of the extrajudicial killings during the time of former President Rodrigo Duterte has filed a 20-page petition before the appeals chamber of the International Criminal Court, calling for the dismissal of the defense team's request to disqualify Chief Prosecutor Karim Khan. Principal Counsel Paulina Masilia claimed that, aside from having no urgent need, it was made too late. Likewise, the defense team allegedly failed to demonstrate that its objections meet the stringent requirements for disqualification set in the Rome Statute. In any case, she also said that Khan is already on leave pending the outcome of an external investigation by the United Nations Office of Internal Oversight Services into unrelated allegations of misconduct. Okay, so yan comment ko dito, ito namang legal team ni former President Duterte ay napapansin ko gagawin talaga ang lahat, no? Na may panalo ang kaso ni former President Duterte. Isa na dito ay yung protesta nila dito kay Karim Khan, isa sa mga judges na parang si Karim Khan is parang kasama dati sa mga nagrereklamo dito kay tungkol sa war on drugs ni Tatay Digong. So hindi pwede yan, di ba? Kasi nasali siya doon. Kung ano-ano mang mga reason rin ng kampo ni Karim Khan, wala na tayo dyan, no? Kung hindi man naaprubahan ito, no? At least itong legal team ni Tatay Digong ay they want it perfect, no? Alam ko naman na hindi yan mapapatunayan sa korte, kasi kung mapapansin nyo, nahihirapan na nga silang humanap ng mga witnesses, di ba? Nahihirapan itong mga dilawan na ito, itong mga sina Dilima, sino yung lawyer nila, yung parang si Godzilla, sino yun? Kalimutan ko yung pangalan. At sa itong si Ngiwi, no? Si Sir Danya, ano lang yan pagulo lang ang kanilang alam. Tinutulungan nila itong kaso na ito, kaya nahihirapan silang kumuha ng mga witnesses. Kasi sa simulat sa pool, lahat naman ng ito ay propaganda lang ng mga yelos gusto lang nila bintangan itong si Tatay Digong, kasi po dahil kay Tatay Digong sa panahon nila, si Tatay Digong lang naman ang nagpabagsak sa mga yelo. Yun ang katotohanan. Si Tatay Digong ang nag-expose ng mga kabalastugan ng yelo. Panahon ni Pinoy, presidente si Pinoy, na pumalpak si Pinoy doon sa 44 SAF, di ba? Pumalpak siya doon sa bagyo na Yolanda, di ba? Ang daming mga relief goods doon galing sa iba't ibang bansa na hindi na ipamimigay, mga donation, no? Nagka-issue noon panahon ni Rojas yun, di ba? Hanggat si Dilima ay nakulong sa panahon ni Tatay Digong sa kanyang administrasyon, na merong nag-testify kay Dilima hanggang nakulong si Dilima, hanggang ngayon ay nakalabas na si Dilima kung sa anumang reason na bumaliktad yung mga yung mga mga testigo.
irerespetuhin pa rin natin yung mga ano. Kaya sila ngayon nahihirapan kumuha ng witness kasi sa simulat sa pool wala naman talagang inabuso si Tatay Digong eh. Lahat ng mga nagurgor during the war on drugs talagang may kasalanan. Yung mga sabi nila na maraming nagugurgor na mga inosente, fake news yun eh. Fake news yun lahat. Kaya itong legal team ni Tatay Digong, kung nakakasagabal itong si Karim Khan at ibang mga conflict of interest na mga judges dyan sa ICC, ay talagang nagprotesta sila. As much as possible, tanggalin natin dyan sa magja-judge, no? Because they want it perfect. They want it fair and square ang judgment dito sa pre-trial ni Tatay Digong. Kung matutuloy ba itong kaso ni Tatay Digong o hindi ito matutuloy. That will be on September of 20s, no? Magaganap yan at yan po ay aabangan natin. At naniniwala ako na mapawalang sala at mabasura itong kaso na ito ni Tatay Digong. Let's pray lang talaga na mananaig po ang katotohanan at mananaig po ang hustisya talaga. Okay? Kaya nga ako dito ay bilib na bilib ako sa legal team ni Tatay Digong, and I hope focus lang kayo dyan kay Tatay Digong, no? Focus lang kayo. So ayun po ha, yun po ang mga maiinit na issue natin ngayon, no? Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Anong masasabi nyo dito sa lumalaganap na flood control projects? Tama lang ba na humingi ng tulong ang administrasyon dito sa mga Duterte? Naniniwala ba kayo na dapat nang palitan bilang presidente itong si BBM at si VP Sara nang ipalit para ma-solve lahat ng problema natin sa Pilipinas? Okay? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang lahat ng mga comments ninyo at usap-usap tayo sa comment section. Guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa katotohanan. And sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, if this is your first time, consider i-subscribe itong channel na ito, para updated kayo lagi sa mga nangyayari sa Pilipinas. At libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? So ayan, I think na naghihintay na yung aking pamilya at kami na po ay pupunta kung saan kami pwedeng kakain, no? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Bye-bye. Bye. Okay, let's go na. Ayan, uuwi na kami. Pupunta pa kami, kakain pa kami. Ayan, papasok na sila. Ayan. Tinatapos ko lang yung 30 minutes eh. Ayan, para naman makita nila na na-appeal kami dito, ha. Ayan, say hi to the video. Say hi, Baba. Hi naman. Hi sa Don Mar TV. Say hi, everyone. Hi everyone. Say hi everyone. Hi, everyone. Hi. Ayan. Okay, so bye-bye guys. Ayan, tinatapos ko lang yung 30 minutes eh. Automatic yan na mag-end in 30 minutes. You say, see you soon. See you soon. Ayan, Brad, mag-hi ka na kanyo. Hi. Hi. Ayan. Kura mo? Unsa pagtuon? Ayan. Let's go. Let's go. Dyan. Uy, ipuping? Uy, siya ming ugkuan. Ipuping? Ayan, galing yan. Naglalaro pa eh. Jumping zone. Bye jumping zone. Louder. Bye jumping zone.